Leader. Mr. President, before we adjourn, may I remind our colleagues that there is a standing resolution, resolution number 21, entitled Resolution Authorizing All Regular Standing Committees, Oversight Committees, and Special Committees of the Senate to conduct hearing, meetings, and consultations during every recess of the Senate to have continuity in the process of passing pending proposed legislations and to conduct investigations on issues of national interest to aid in crafting relevant legislation. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. There is a motion. Win. Is there any objection? There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Mabuhay ang Senado. The upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. VP, anong nag-blooming daw patapos na mo yan? Anong naakadri sa Manila na taga Davao man ka? Yes, sir. Ma'am, sabi niyo po late last year pa lang nagpe-prepare na kayo para dito. Pwede mo i-brief niyo kung saan? Hapon, dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali, so merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Can you name some of the prominent? Ano na yan, pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo impeachment. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. Ma'am, for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami no na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. How about the other programs, ma'am? Tutuloy siya. How confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin ina-assess. Sa DT part, number 1 for impeachment. Have you talked to Nagtanong ka na ba? Yes. Kanina? Sige, ikaw. Ma'am, you said before na you're seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Pero ma'am, sa tingin niyo ba? Sir, alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Ma'am, sa ngayon ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2028 presidential election?
Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. Ma'am, number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement last week? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Do not say that. Vice, last time, tinanong ko kayo if confident kayo sa numbers ng House. And sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga. Ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, That is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. so far you feel ashamed? Ano po yung nakikita yung problem sa Philippines ngayon at bakit nila inuna itong impeachment na ito? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since na nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s, magulo. Well, sa amin, magulo, sa Mindanao. And then, ngayon, nagbabadya ang gulo sa Mindanao. So, parang wala namang nagbago. So, malala. Sobrang malala dahil kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basehan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, ma'am, And because of that, tapos na tayo. you will run for presidency po sa Diba? Maraming salamat sa oras ninyo. Magandang umaga. Happy Valentine's! Happy Valentine's! Valentine's message na lang. Yes, happy Valentine's.